Napag-usapan natin ang patungkol sa may judgment bullet nitong si Lieutenant Kondo at ang pagka-frustrate nitong si Pelyod sa may defenses nitong si Geld. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa may description. Kung hindi daw nakapag-training sa may labyrinth ni Ramirez itong sila Frey at Carrion ay kanina pa daw sana tumba itong dalawang to. Itong si Obera ngayon ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng command sa kanyang mga kasama habang nakikipagpalitan siya ng role bilang shield kay Geld. Napag-usapan natin kanina kung gaano nakairita itong si Pelyod dahil nga sa may tigas nitong si Geld dahil hindi niya nga daw ito mapatumba. Pero in reality pala talagang push na itong si Geld sa kanyang pinakalimit. As a matter of fact, blurred na daw ang vision nito ngayon. Hindi na nga halos kaya ng kanyang body. Isang miracle na nga lang daw na buhay pa rin ito. Ang dahilan na lang kung bakit nakatayo pa rin si Geld dahil sa kanyang malakas na spirit kasi maging ang full body armor nitong si Geld daw kanina pa cracked and shattered. Ni ang ultra speed regeneration ni Geld ngayon hindi na makakip up sa sobrang tindi ng mga natamo niyang damage. Mabuti na lang rin at kay Geld ang isa sa mga malalakas na mga ultimate skills. Ito ay walang iba kung hindi ang ultimate gift na Making Beelzebub. Meron kasi itong grant protection ability. Dahil sa grant na ito nagagawa ni Geld na bigyan ng protections ang mga anday sa kanya. Tapos meron din siyang ability na tinatawag naman na substitute. Dahil naman dito nagagawa niya makuha ang damage na natamo ng iba papunta sa kanyang sariling body. Pero hindi lang puro pag-absorb ng mga damage ang pwedeng gawin itong ability na ito. It can actually become a two-way street. Hindi lang itong si Geld ang palaging mag-absorb ng mga damage kasi pwede niya rin pala na i-distribute ang mga damage na natamo niya papunta sa kanyang mga kasama. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakatayo pa rin ngayon itong si Geld kasi ang malalaking damage nga na nakuha niya kay Pelyod ininda rin ng mga andoy sa kanya. Binigyan niya rin ng share ng mga damage itong mga ito. Kaya hindi lang kay Geld totally napunta ang mga malalaking damage. Pero maging itong ability daw na ito meron ding limit. Kasi syempre, hindi naman infinite na damage ang kayang i-take ng mga andoy sa kanya. Kasi pabagsak na rin halos itong mga ito ngayon. Sabi naman ng mga high orcs, kaya pa daw naman nila. Pero alam ni Geld na kasinungalingan na lang yon dahil obvious na daw masyado na hindi na rin kaya nitong mga ito. Kaya ang ginawa na lang nitong si Geld tumingin na lang siya ng matindi kay Pelyod. Hindi niya inalis ang kanyang titig dito. Napaka-face ng titig nitong si Geld sa kanya. Ito pala yung part na sabi ni Pelyod parang sigurado daw itong si Geld na sila ang mananalo. Pero ang totoo pala nun hindi na kaya nitong si Geld na mag-take ng kasunod niyang atake. Ang dahilan pala kung bakit nakatitig si Geld dahil sa advice sa kanya nitong si Rimuru. Sabi daw kasi ni Rimuru ang unang umalis daw ng tingin sa kanyang kalaban yun daw ang matatalo. Sinusunod lang daw pala nitong si Geld itong order na ito. Casual remark lang yun nitong si Rimuru na nagiinuman silang dalawa. Pero sineryoso pala yun ni Geld masyado na parang yun daw ang pinaka-the best na advice na narinig niya sa kanyang buong buhay. Kahit na parang troll na advice lang ito nitong si Rimuru dahil sa taas ng tingin ni Geld sa kanya naggawa ni Geld na gawin yun na katotohanan. Kahit na troll remark nga lang yun. Ganon kataas ang tingin ni Geld sa kanyang master. Pero hindi niya na talaga ngayon kaya kasi once again inatake uli siya nitong si Pelyod at bumagsak na itong si Geld sa may lupa. Napaluhod siya dahil nga sa may atake na yon. Then nagsalita itong si Geld na hindi niya na nga daw kayang tumayo. Ipinaalam niya na ito sa kanyang mga kasama dito. Tumawa naman itong si Pelyod kasi finally daw hindi na nito kaya. Hirap na hirap daw siya na pabagsakin ito kanina pa. Kaya kinokongratulate niya daw itong si Geld dahil sa kanyang napakagandang performance. As a reward, papatayin niya na daw agad ang lahat ng kanyang mga kasama. Ang balak pala nitong si Pelyod ngayon ang itira itong si Geld. Uunahin itong si Pelyod na patayin itong sila Obera at ititira niya muna itong si Geld. Hindi dahil sa naawa o na-amaze siya dito. Ang dahilan pala kung bakit ititira niya si Geld
dahil balak pala siya ni Pelyod na torturein later. Purely an experiment. Gusto niya makita kung gaano karaming attack ang kayang ma-withstand nitong warrior na ito. Ngayong hindi na kayang i-defend itong si Gald, ang mga attackers nga nila wala ng obstacle kay Pelyod para patayin ang mga actual threat sa kanya. Itong mga ito nga kasi ang nagdidil ng damage. Kaya ngayon assured na daw ang kanyang pagkapanalo sa may laban na ito. Ang concern na lang nitong si Pelyod sa ngayon ang kanyang lord na si Zilenius. Kasi ngayon nga katapat na ito ni Demon Lord Milim at napaka-uncertain daw na magiging resulta nitong laban nitong dalawa. Pero planado na rin naman daw nila ito. Meron silang tactics na ginawa para magkaroon ng advantage itong si Zilenius kay Milim. At yun nga yung tactics na nakita natin kanina. Aware din naman itong si Pelyod na hindi pa sila sure kung gaano kalakas si Milim. Kaya talaga ngayon kinakabahan siya. May kaba siyang nararamdaman. Pero alam niya naman na malakas din ang kanyang lord na si Zilenius. Kaya hindi daw imposible na matalo nga nito ito. But still, gusto niya daw sana na talunin agad itong mga kalaban niya ngayon para matulungan niya itong si Zilenius sa kanyang laban. Kaya nag-prepare na itong si Pelyod ngayon. At nung prepared na siya, magla-launch na sana siya ng kanyang special na atake kina Obera. Pero bigla siya napatigil kasi nakaramdam siya bigla ng chill sa kanyang spine. Nakasense siya ng presence ng isang individual na nag-i-interface sa may battlefield. Ito daw ay within the space na controlled nitong si Pelyod. Kaya nagtaka siya dito at siya ay nagpanik. Kasi sabi ni Pelyod hindi daw maaari. Kasi ilang individuals lang daw ang kaya na makapasok sa may space na ito. Even among the powerful enemies daw nitong sila Pelyod. Kahit na-inform na daw itong mga ito patungkol sa may space kung nasaan nga siya, may hirapan pa daw itong mga ito na magawa doon na makapasok. Kung gumamit naman daw ng interference sa may space-time through offensive measures na katulad ng ginawa ni Milim, magte-take rin daw yon ng napakahabang oras bago nila ma-sense na meron palang anomaly doon sa may barrier. Pero sa individual daw na ito, instant lang ang naging pangyayari. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.